Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga sa lahat. Ako po si Pastora Bill Maguerero ng CRC Makati. Samahan ninyo kaming muli sa programang ito, Tinapay mula sa Langit, ng ating pang-araw-araw na devotion mula sa salita ng Diyos. Bago ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa iyo dahil napapahayag namin ang iyong salita sa mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Naway banal na Espiritu, kami inyong pangunahan at maunawaan namin ang naisin mong iparating sa umagang ito. Kayo po ang mapurihan, maitaas at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay sa Deuteronomy 13 verses 6 to 11 sa ASND. Title po natin, The Penalty for a Relative Who Would Lead an Israelite to Worship Other Gods. Verse 6, halimbawa ang inyong kapatid o anak o ang inyong minamahal na asawa, ang pinakamatalik mong kaibigan ay lihim kang hinihikayat at sabihin, halika, sumamba tayo sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala maging ng ating mga ninuno. 7. Kapag hinihikayat ka niyang sambahin ang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa malalayong lugar. 8. Huwag kang magpapadala o makikinig sa kanya. Huwag mo siyang kaawaan o kakampihan. 9. Dapat mo siyang patayin. Ikaw ang unang wabato at susunod ang lahat ng tao para patayin siya. 10. Babatuhin siya hanggang sa mamatay dahil tinangka niyang ilayo kayo sa Panginoon ng inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo'y inalipin. 11. Pagkatapos itong marinig ng mga Israelita, natakot sila at hindi na sila gumawa ng masasamang gawa. Sa mga kabanatang binasa natin, binalaan ni Moises ang mga tao laban sa pakikinig sa isang malapit na kamag-anak o isang mahal na kaibigan na maaaring maghikayat ng palihim na paglilingkod sa ibang mga Diyos. Pagkatapos ay inutos niya na ang paghihikayat ay dapat patayin. Kailangan itong gawin upang matiyak na ang gayong masamang gawa ay hindi maulit sa bayan ng mga Israelita. Iniutos nga ng Diyos sa mga Israelita na hindi nila dapat payagan o ipahintulot ang kanilang mga malapit na kamag-anak na hikayatin sila na sumamba sa ibang Diyos. Hindi ito dapat itolerate dahil tiyak na dadalhin lamang sila nito sa tiyak na kapahamakan o kamatayan. Ito ang utos ng Diyos na hindi dapat baliwalain ng mga Israelita sa ilalim ng lumang tipan. Ang utos na ito ng Diyos sa mga Israelita noon ay dapat natin huwag ipagwalang bahala ngayon. Isa sa mga kinasusuklaman ng Diyos ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi nga sa Exodus 20:3 hanggang 5 na huwag sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa Kanya. Huwag gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo na anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. At huwag itong paglingkuran o sasambahin dahil sinabi niya na siya ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasambang iba. Pinaparusahan niya ang nagkakasala sa kanya, pati na ang mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na henerasyon na mga napupuot sa kanya. Marami nga mga kulto o samahan na taliwas sa paniniwala na tunay na Diyos ngayon. Sinabi nga sa 2 Timothy 4:2, bilang isang alagad ng Diyos, maging handa tayo sa pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad natin ang mga
maling mga aral nito. Pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain at tulungan silang patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Tunay nga na pasama ng pasama ang kalagayan ng ating mundo ngayon. Bilang isang mananampalataya ni Kristo Jesus, lalo lamang natin pagsumikapan na ipahayag ang salita ng Diyos upang ang mga tao ay hindi mapahama. Maging matiyaga tayo sa pagtuturo sa kanila sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, upang maliwanagan ang kanilang nalalabo ang kaisipan. Tulungan natin sila na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus upang sa gayon ay ang makapakinig sa tamang aral ng Diyos at mga utos ay hindi mapahama. Tayo po ay manalangin. Aming mahabaging Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mensahe mo na sa umagang ito, sa mga alaala mo na hindi kami dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan o mahikayat man lang nito dahil ito'y kinasusuklaman mo. Tanging sa iyo lamang kami luluhod, magpupuri at magpapasalamat. Maipahayag namin ang iyong salita sa lahat ng pagkakataon upang ang lahat na makapanginig ng iyong salita at aral ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling mo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming programa. Lagi niyo po kaming samahan at sama-sama nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso upang lubos nating maunawaan ang kanyang salita. Muli ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayo po nyo itong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus at patuloy tayong patnubayan ng banal na Espiritu. To God be all the glory.